Ang series po natin ay tungkol sa sabik sa Diyos. Come on, pwede ba nating sabihin ng merong passion, merong energy, merong gigil, no? Yung merong apoy ng paglilingkod sa Panginoon. Come on, 1, 2, 3, go! Sabik sa Diyos! Yan. Praise God. Alam niyo po, na nakaraan, kung kayo po ay wala dito sa lugar na ito, pinag-usapan po natin yung isa sa isang tao na kung saan hindi po siya gaano kilala sa Biblia at hindi kilala dahil hindi po madalas na ipipreach itong taong ito. Ito po ay walang iba kundi si Simeon sa Luke chapter 2 verses 25 to 35. Ang sabi po sa verse 25, "Now there was a man in Jerusalem called Simeon." Ano pong pangalan niya? Simeon, who was righteous and devout. Pag po sinabing devout, hindi po ito yung deboto na nagpapasan o kaya deboto, puro palabasan ng Bible, pray lang ng pray, Hindi po yun yung ibig sabihin ng devout, kundi yung original niya po na pagkakasulat in the Greek is actually ang word na eulabis. Sabihin nga natin, eulabis. Ang ibig sabihin po ay may takot sa Diyos or eagerly waiting for God. At yung eagerly waiting for God, pag tinranslate po natin yan sa Tagalog, is actually sabik na naghihintay sa Diyos. Or in short, sabik ka sa Diyos. Amen? At ito po yung desire natin na maging sabik tayo lahat sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat ngayong umagang ito, wala kaming ibang nais kundi maging sabik kami lahat sa iyo ngayong umagang ito, Lord. Lahat ng mga kapatiran namin na nasa lugar na ito or nasa live stream man sila, Lord, dalangin namin, kumilos ka sa aming mga buhay na hindi na kami maging katulad ng kung ano kami nung pumasok kami, kundi lumabas kami, Lord, sa lugar na ito na merong passion, merong pananabik, merong grabing apoy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. At kung sino man yung mga tao na kung saan dinala niyo po sa lugar na ito, na po pwedeng uhaw na uhaw, para silang dry, empty, dalangin namin, Lord, na punuin niyo sila ng iyong presensya, punuin niyo sila ng iyong salita. At kung sino man, Lord, yung pupunta sa lugar na ito na mayroong mga problema, pagsubok sa kanilang buhay, maramdaman nila, Lord, yung presensya mong kasama nila. At ganun din, Lord, dalangin namin, hindi na kami maging katulad ng dati. Patuloy kami, Lord, maging humble sa harapan mo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik, maging handa ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Lahat tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Ang topic po natin ngayon is all about paano ba maging sabik. Pwede kasing sabihin natin, alam natin ang isang tao kung sabik siya sa isang bagay, pero hindi natin alam, marahil, paano nga ba tayo masasabik sa isang bagay? Hindi naman po basta-basta pwedeng masabik ang isang tao sa isang bagay na hindi niya naman gusto. Tama po ba yun? And alam ko po, pwedeng para ilan sa atin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, pwede pong kilala natin siya sa kanyang pangalan, alam natin ang ginagawa ng Panginoon, alam natin ang himala ng Panginoon, pero pwedeng hindi po ganoon katindi yung pagnanais natin sa Kanya. Pwedeng hindi ganoon katindi yung apoy ng paglilingkod natin sa Kanya. Kung kaya sa umaga pong ito, gusto ko pong ikwento sa inyo ang isang tao na pwedeng hindi po natin siya gaano kilala, o kaya kapag nakukwento yung ibang mga apostol, mas nafo-focus tayo sa mga apostles, pero sa taong ito, baka nakakalimutan na natin siya. Ano po? At wala po akong ibang tinutukoy dito kung hindi ang tao pong nagngangalang si Ananias. Si Ananias po ay isang man of God sa lugar po ng Damascus or modern day, makikita po natin yan yung bansa na Syria.
Come on, sabihin nga natin yon, Syria. Ito po ay located sa Middle East, sa northern part ng Israel. At si Ananias po ay hindi po siya ganun kasikat katulad ni Simeon. Ano? Kilala natin mga disciples ni Jesus, sina Peter, James, and John, si Apostle Paul, kilala natin. Pero marahil si Ananias, hindi natin siya kilala kasi hindi naman po nabanggit na propeta si Ananias, wala naman siyang sinulat na napasama sa Bible. Hindi po siya apostol, hindi naman din siya famous na preacher. Si Ananias din po, hindi siya kasama sa 12 disciples ni Jesus. Napaka-ordinaryo niya lang po na tao. So in short, kapag sinabing sabik sa Diyos, hindi po yan para sa mga pastor lang. No? Ang pananabik sa Diyos, hindi po para sa mga leaders ng church lang. Hindi po. Kung hindi, para yan sa lahat ng Kristiyanong talagang merong relasyon sa Diyos. Amen? Kasi si Ananias ay isang ordinaryong tao. Sabihin mo sa katabi mo, ordinaryo ka. Si Ananias, ordinaryo din. Amen? Now, si Ananias po ay ginamit ng Panginoong Jesus kay Apostle Paul, nung si Apostle Paul po ay naglalakad, nagta-travel at that time sa lugar ng Damascus, at bigla pong merong nakakasilaw na ilaw na siyang bumulag kay Apostle Paul. Dito niya po na-encounter ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Pero, sino kaya yung ginamit ng Panginoon para po si Apostle Paul ay maging connected sa Christianity, talagang si Apostle Paul makakita ulit at magamit ng Panginoon mightily? Walang iba po kundi ang ordinaryong taong ito na si Ananias. Nung si Apostle Paul po ay nagsasalita sa harapan ng mga officials, sa Acts chapter 22 verse 12, ang sabi po ni Apostle Paul, nasa city na yon si Ananias. It's the city of Damascus. Ang sabi niya, tapat din siyang sumasamba sa Diyos. Ang ginamit po na salita ay devout or eulabis. So, sino yung tapat na sumasamba sa Diyos? Si Ananias. At ang sabi ni Paul, at sinusunod niya ang Jewish law. Ginagalang siya ng lahat ng Jews na nakatira doon sa city. Now, kilala ni Simeon, yung kanina nating pinag-uusapan na naging topic natin last week, si Jesus. Nakilala ni Simeon si Jesus na siya yung tagapagligtas. Yung iba, hindi nila napansin si Jesus. This time, si Ananias ay ginamit ng Panginoon para doon sa taong gagamitin din niya sa mas malaki pang misyon sa buong mundo. Imagine niyo po, ang early church ay talagang lalong lumago sa pamamagitan ni Apostle Paul. At walang ibang ginamit kundi ang ordinaryong taong ito na si Ananias. Si Ananias po kasi ay matatawag natin na, next slide please, sabik na naghihintay sa Diyos. Sabik siya sa paglilingkod sa Panginoon. Meron siyang gigil, meron siyang passion, meron siyang apoy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nasasapatan sa kung ano yung normal lang. Yung paglilingkod niya, 100% lagi na sumunod sa Panginoon. At alam niyo po, pag tayo ay pupunta sa lugar ng Syria po ngayon, next slide please, ito po yung bahay ni Ananias na na-preserve hanggang ngayon. 2,000 years ago na nakakalipas, pero na-preserve po yung bahay ni Ananias kung saan si Paul ay natanggal yung mga scales niya sa mata, nakakita siyang uli,
nagpabaptize si Apostle Paul at that time sa bahay ni Ananias. Grabe. Diyan nagsimula sa ordinaryong bahay na yan. Mas maganda pa bahay mo. No? Diyan nagsimula sa ordinaryong bahay na yan, yung pagputok, yung pagsabog ng Christianity nung unang panahon. Amen? Kaya, dito ko po makikita na ang pananabik sa Diyos, based kay Ananias, na kung saan hindi po ito nagsisimula sa dami ng nalalaman natin tungkol sa Panginoon. Hindi ito base sa dami ng nalalaman mong verses sa Bible. Hindi ito nababase sa dami ng prayers na ginagawa mo. Kundi actually, next slide, ang pananabik po sa Diyos ay nagsisimula yan sa patuloy na pakikinig, pagtitiwala, at pagsunod sa Diyos. Muli po, ano yung tatlong yon? Pakikinig, pagtitiwala, at pagsunod sa Diyos. Kaya tatlong habit ang ating pag-uusapan na kung saan nagpo-produce ito ng pagkasabik sa Diyos. Kasi hindi naman talaga agad sabik ka. Kung sanay ka, hindi naman agad-agad sanay ka. Kailangan meron kang gagawing mga steps, meron kang gagawing mga bagay bago ka talaga maging sabik doon sa ginagawa mo. At si Ananias po, makikita natin siya na una sa lahat, next slide, natututo siyang makinig sa Diyos. At nais ko sana mula sa araw na ito, ang bawat isa sa atin talaga, matuto po na makinig sa Diyos. Alam niyo po, pwedeng marami sa atin, nagsasalita na pala ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi lang tayo marunong makinig. Sabi nga po ng mga parents ko sa akin, nung ako po nila ay pinapalaki nila ako, sabi nila sa akin lagi, nung ako ay elementary, anak, lagi kang makinig. Kasi, kung lagi ka nagsasalita, wala kang matututunan. Pero pag lagi kang nakikinig, marami kang matututunan. Pag hindi ka nakikinig, pwede kang magkamali. Amen? Kaya, lagi po nun, mahilig talaga akong makinig. Minsan nga, sinasabihan ako ng asawa ko, hindi ka naboboard sa pakikinig kasi minsan, ang haba po ng pinapakinggan kong mga explanation, kwentuhan, podcast. Sasabi niya sa akin, hindi ka naboboard makinig? Sabi ko, kasi yun ako eh. Mahilig akong makinig. Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig tayo. Sabi mo, hindi ka matutulog. Amen? Makikinig. Amen? Sa Acts chapter 9, verse 10, ang sabi po, verse 10, may isang disciple sa Damascus, si Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang vision, Ananias! Sabi ng Panginoon, tinawag siya, no? Sa pangalan niya. Imagine ninyo, kilala siya ng Diyos. Alam ko po, yung mga taong tinatawag sa pangalan, hindi yun, hoy, boy, sir, ma'am. Hindi ganun yung tawag. Amen? Pag kilala ka, tinatawag ka sa pangalan mo. Amen? Si Ananias, mga kapatid, makikita nating tinawag siya ng Panginoon sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kilala siya ng Diyos. At meron pong nakakatakot na verse sa Bible na kung saan na kapag daw hindi tayo kilala ng Panginoon, hindi natin ma-experience yung heaven kung hindi talaga natin siya kilala sa ating mga buhay. Alam niyo po, yung sasabihin nga daw ni Jesus sa mga hindi sumusunod sa Kanya, mga tao na kung saan wala talagang malapit na relasyon sa Kanya ay hindi ko kayo kilala. Grabe, no? Pwede pala yun, kilala natin ang Panginoon, pero siya hindi niya tayo kilala.
Pero sa verse na ito, makikita natin, ang Panginoon ay tumawag kay Ananias sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kilala ng Panginoon si Ananias. Ibig sabihin, meron palang malapit na relasyon si Ananias sa Diyos. At ito po yung tanong ko sa bawat isa sa atin, tingin po ba talaga natin ay meron tayong malapit na relasyon sa Diyos? Kapag po ba tumawag ang Panginoon, meron siyang sinabi sa ating mga puso na pangungusap, tayo ba talaga ay sumusunod o nakikinig dun sa sinasabi ng Diyos na yun? Pag sinasabi po na nakikinig, hindi po ito yung pinakinggan lang tas hindi mo gagawin. Pag sinabing nakikinig ka, ibig sabihin nalalaman mo tapos ginagawa mo. Alam niyo po yung word or mga salita na hear and obey. Alam niyo po yun? No? Pag sinabing hear, napapakinggan. Pag sinabing obey, sumusunod. Alam niyo po na ang mga salita na pakikinig sa Bible, katulad sa Book of Revelation, lagi po yun kapag sinabing makinig ang lahat ng nakikinig. Hindi po ibig sabihin nun makinig ka lang. Kailangan ko ano yung napapakinggan mo, ipapamuhay mo. At si Ananias, alam niya po yung bagay na ito. Tandaan niyo po, si Ananias ay isang tao na sabik sa Diyos. Kung sabik siya sa Diyos, gusto niya laging mapakinggan yung tinig ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos sa kanya. May pinapagawa ba ang Panginoon kay Ananias ng time na ito? Yes po. At I believe, mga kapatid, pwedeng sa buhay ng bawat isa sa atin din, may pangungusap ang Panginoon sa ating mga buhay. Pwedeng isang bagay yun na mahirap gawin. O kaya parang challenging para sa iyo. Pwedeng nakikita mo napaka-imposible. Pero tignan nyo yung response ni Ananias, mga kapatid. Ang sabi niya, Panginoon, ano po yun? Tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan at alam niya, ang tumawag sa kanya ay ang Panginoon. Pwedeng tawagin ka ng kung sino man sa iyong pangalan. Kilala mo kaya kung sino mismo yung tumawag sa iyo sa pangalan? Si Ananias, kilala niya po ang tumawag sa kanya, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi bakit? Next slide. Kilala po ni Ananias yung boses ng tumatawag sa kanya. Amen? Makikilala natin ang isang tao sa kanyang boses. Kung halimbawa ba pipikit kayo, tapos may nagsalita sa inyo, tinawag ka sa pangalan mo, sabi sa iyo, Oy, Jewel, Cyrus, malalaman mo kaya kung sinong o kaninong boses yung tumatawag sa iyo? Kasi this time, mga kapatid, si Ananias, alam niya ang Panginoon ang tumatawag sa kanya. At hindi po, no Lord, yung sinasabi niya, kung hindi, ano daw sabi niya? Yes, Lord. Or, in other words, sa Tagalog, ano po yun, Lord? Hinahayaan niyang magsalita ang Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang mga tao po, next slide please, marami tayong time sa news. Alam naman natin po yung nangyayari sa Senado. No? Sino sa inyo nagsumusubaybay doon? Di ba? Ano na nga, tawag daw nila Senate Flix. Di ba? Kasi, grabe, yung series, parang kwento ng ng mga Korean drama rin no? Sa mga ganyan. O kaya naman, marami tayong time sa social media. Baka sobrang dami mong oras sa social media, nakakalimutan mo mag-spend time din sa Panginoon. Hindi naman po masama na mag-news tayo, mag-social media, o kaya maging tutok tayo sa politics. Pero kung mas marami tayong time dyan kesa sa Panginoon, at nakakalimutan natin gawin yung mga pinagagawa ng Diyos sa atin, pwede pong mawala yung pananabik sa ating mga puso. Kung gusto natin manabik sa Diyos, kailangan lagi nating pakinggan ang kanyang tinig. Amen?
Entertainment. Wala naman pong masama na maging masaya ka, maglaro ka naman minsan, lumabas ka ng bahay, sumama ka sa friends mo. Pero kung dahil sa entertainment, eto ngayon yung mga kahadlang sa relasyon mo sa Diyos at hindi ka lumalalim sa relationship mo kay God, hindi mo naman siya nakikilala dahil sa entertainment, kailangan meron kang isang tabi na bagay. Amen? Kasi hindi pwedeng gusto mong lumalim sa Diyos, gusto mong maging sabik sa Diyos, tapos sabik ka naman sa ibang bagay. Sabi nga ni Jesus, di ba, no one can serve two masters. Hindi pwedeng dalawa yung boss mo. Kailangan isa lang. Amen? At pwede pong minsan, masyado tayong maraming oras na nagugugol sa pakikinig ng opinyon ng iba. Pwedeng nakakita ka ng mga lawyer na nagko-comment ngayon sa mga nangyayari sa bansa. O kaya marami kang pinapakinggan din ng mga opinyon ng ibang mga tao. Pwedeng dyan ka mas nagfo-focus kesa sa sinasabi ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, sa generation po ngayon, constantly connected talaga tayo eh. Isang chat lang, di ba? Isang call lang, napakadali. Pero ang tanong, mas connected ba tayo sa Diyos kesa sa mga bagay na meron tayo dito ngayon sa mundo? Wala naman pong masama na mag-check tayo ng notification sa Facebook. Walang masama na magbukas ng cellphone tuwing umaga. Pero ang tanong, meron ka bang koneksyon sa Diyos? At ito po yung dapat nating bigyang pansin. Kasi bakit? Kung wala tayong koneksyon sa Diyos, hindi natin basta maririnig ang kanyang tinig. Amen? At isa pa, next slide, you cannot be hungry for God while feeding on everything except God. Example, hindi po pwedeng kakagutuman mo ang Panginoon na hindi mo naman siya lubusang tinatanggap sa iyong buhay. Example, let's say, hindi mo pa talaga natitikman. Halimbawa, ano ba masarap na pagkain? Sabihin natin, munggo ni Bishop. Pinakamasarap na munggo sa buong mundo. Halimbawa, nalaman mo, may masarap na munggo. Not necessarily, kakapanabikan mo yung bagay na yun kung hindi mo naman nalalaman at di mo pa rin natikman. Pwede ka lang maging interesado, pero hindi ibig sabihin nun, sabik ka. Kasi yung sabik, babalik-balikan mo. Tama po ba? Yung isang tao nga gusto ng pares eh. Lalo pupunta siya, madaling araw, 2:00 ng madaling araw. Tapos, pagpunta niya doon, mahaba rin pila. Alam niyo po, pipila siya doon 2:00 ng madaling araw, magbibigay siya ng oras, panahon doon, pipila siya ng mahaba para sa pares. Hindi yun dahil sa hindi niya pa natikman yung pares. Kung hindi, nung natikman niya, gusto niya ulit, at okay lang sa kanya magsakripisyo ng oras, ng panahon, para lang matikman ulit yun. Yun yung sinasabi kong pananabik sa Diyos. Na kung saan, kapag naranasan mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, abag gusto mo ulit maranasan yun. Naiyak ka sa presensya ng Diyos, gusto mo rin ulit maranasan yun. Amen? Talagang naranasan mo na maging magaang yung puso mo sa lahat ng problema mo. Ano mo, yun yung gusto mong ulit mangyari. Pero kung di mo pa nararanasan yun, kapatid, pwedeng interesado ka lang. Ang goal natin, hindi tayo maging interested, kundi tayo ay maging sabik. Amen? Kapag pinaranas ng Panginoon yung bagong buhay sa'yo, gusto niya kapanabikan mo na lagi kang bago.
Kaya nga may song, di ba? Anong sabi doon? Binabago mo ako araw-araw. Amen? Ganon ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Bakit? Yung bagong buhay na yon, araw-araw din tayo na binabago talaga ng Diyos. Yun yung nararanasan natin at kinakapanabikan natin. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi yan weekly, kundi araw-araw sabik sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na sabik sa Diyos, next slide please, hindi po nananalangin lang sa Diyos. Kasi pwedeng sabihin natin, ay, gusto ko naman kasi lagi kausapin si God. Yun tayo lagi yung nagsasalita, di ba? Yun yung akala natin, yung parang sabik ka makipagtsikahan, makipag-usap. Hindi lang po yun. Maganda po na nagpe-pray tayo sa Panginoon, kundi mas maganda rin na natututo tayong makinig sa Diyos. Kasi po pwede, lalapit tayo sa Panginoon, hingi lang din naman tayo ng hingi ng maraming mga bagay. Tama po ba? Nangihingi ka ngayon, Lord, kailangan ko po ng favor ninyo sa aking trabaho para sa promotion. Lord, kailangan ko po ng favor ninyo sa aking pag-aaral. Lord, tulungan niyo po ako, ang aking pamilya, ang aking asawa, ang anak ko, Lord. Paano ko sila matataguyod? Lord, paano na to? Paano na yan? Pwedeng yun yung mga lagi nating binabanggit sa ating panalangin. Pero, hindi naman natin marahil napapakinggan kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin. Amen? Amen? Pwedeng hinihingi natin, Lord, kailangan ko po ng promotion, tulungan niyo po ako. Pero narinig mo na ba ang sinasabi ng Panginoon para ka ma-promote? Kasi po pwedeng gusto nating ma-promote, kaya lang di naman natin pinapakinggan yung instruction ng Panginoon. Hinihikayat ka niya, meron ng open door, libreng training, para ma-develop yung skills mo. Hinihikayat ka na nga ng isang kaibigan mo na umapply dun sa ibang company para mas tumaas yung sahod mo. Pero baka hindi lang din tayo talaga nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, kailangan makinig ka. I believe, nangungusap ang Panginoon sa ating mga puso. Nangungusap ang Diyos sa ating mga buhay. Pero kung hindi po natin papakinggan ang pangungusap ng Panginoon, hindi po natin malalaman kung ano ang gusto niya. Pwede din po na gusto lang din natin makinig, pero ayaw din naman natin talaga sumunod sa Diyos. Pero alam niyo po, hindi po pwede kasing nakikinig lang tayo tapos wala tayong ginagawa. Amen? Amen? Kailangan pag tayo ay nakinig, meron tayong gagawin. Now, ang pakikinig, lalo na po sa mga relasyon, napaka-important. Alam niyo po, kapag hindi napapakinggan ng isang tao yung sinasabi ng kanyang kausap, parang ang feeling ng taong kinakausap na yon, para siyang sirang plaka. Tama po ba? Baka ganun din yung feeling natin sa mga taong parang kahit ilang beses natin silang sabihan sa isang bagay, hindi naman din sila nakikinig sa atin. Kaya dito po nagkakaroon ng kung saan pwedeng lamat sa mga relationship o kaya hindi na po nagiging maayos ang ating relasyon sa mga kaibigan natin, miyembro ng pamilya natin, dahil nafe-feel natin na hindi naman talaga tayo important para sa kanila. Dahil ang iniisip natin, kung mahal ka, pinapakinggan ka. Amen? Amen. Sino dito gusto mo pinapakinggan ka? Ito ngayon problema. Paano kung ang Diyos ayaw nating pakinggan? Baka ngayon, akala mo, nag-church ka pa din, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray, akala mo,
normal pa rin lahat, okay pa rin lahat. Pero dahil hindi ka nakikinig sa Diyos, pwedeng kaya rin hindi umaabot sa langit ang iyong mga panalangin dahil sa kasalanan natin na hindi tayo nakikinig sa Kanya. Pwedeng may sinasabi na siya, meron na siyang answer sa ating mga prayers, hindi lang talaga natin pinapakinggan. Ito po, isa sa natutunan ko, intimacy, next slide please, begins with attention. Kung gusto natin ng closeness, kailangan makinig ka. Amen? Paano nga pala tayo nagkakaroon ng kaibigan? Paano mo nasasabing close ka sa isang tao? Hindi po yan makukuha sa mga libre-libre lang. Nakukuha kung close ka dahil bakit? May inopen ka kasi. Kaya nag-close. Ganon, ano? May inopen ka na problema sa kanila. At walang ibang pwedeng makapasok. Walang ibang pwedeng sumama. Kayo lang dalawa yung nag-openan sa isa't isa. And alam nyo po, pag nag-open kayo sa isa't isa, ito yun nagsisimula ngayon yung pagkakaroon ng intimacy. Yung relationship mo, yung paglapit ng loob mo dun sa tao na yun, mas nagiging malapit kesa sa iba kasi meron kang nabuksan na isang bagay na hindi mo naman sinabi sa iba. Nakukuha po natin? Ito po yung intimacy na ito, nagsisimula ito kapag nagbibigay tayo ng atensyon sa mga tao. Kung paano na lang din, baka ilan sa atin dito nililigawan, no? O kaya nagpapaligaw ata ang iba. Hindi naman kagad magiging close ang dalawang taong hindi naman sila nag-uusap. Kailangan magkaroon ng pag-uusap. Ang pag-uusap ay hindi lang ikaw o isa lang yung nagsasalita. Kailangan dalawa. Hindi pwedeng ikaw lang ang puro salita ng salita sa Diyos, tas hindi mo naman pinapakinggan kung ano yung sinasabi niya sa'yo. At pwede rin, nagsasalita na pala ang Diyos sa Biblia, ayaw mo rin namang basahin. Kaya na-encourage namin kayo dito sa church to read and read the Bible. Hindi lang po yan para kayo ay lumago sa iyong pananampalataya, kundi lumago rin kayo sa pag-ibig nyo sa Diyos. Mas lalo kayong maging sabik sa Panginoon. Kasi pag naririnig nyo yung salita niya, ano nangyayari? Nalalaman nyo kung anong gusto ng Diyos. Kaya ang problema sa atin, mas marami tayong time sa prayer, hindi na rin balanse yung buhay natin, nakakalimutan nating basahin ang salita rin ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi po yan yung pang every Sunday lang. Kailangan araw-araw natin yan binabasa. Amen? Try po ninyo na kumain once a week lang. Wow! Fasting. Ano nangyayari sa katawan ng isang tao kapag isang beses lang siya kumain sa loob ng isang linggo? Ano pa nangyayari? Pumapayat. Nangihina. Huwag kayong magtaka kung bakit may mga kapatiran tayo na nangihina sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Ang reply ni Jesus, nung siya ay tinetempt ni Satan, hindi lang daw sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. The Word of God. So, ano ba ang Word of God? Paungusap ng Diyos sa atin, personal, and the Bible. Amen? So kung once a week lang tayo, makikinig lang ako sa preaching ni Pastor every Sunday. Tapos yung Monday natin, walang Word of God. Tuesday, walang Word of God. Wednesday, walang Word of God. Thursday, walang Word. Friday, walang Word. Saturday, walang Word. Gutom na gutom ka, 6 na araw sa isang linggo, linggo ka lang kakain.
Huwag tayong magtaka kung bakit minsan nanghihina ka sa faith mo, parang hindi ka rin gano sabik sa Diyos. Kasi hindi ka araw-araw kumakain ng salita ng Diyos. And pwede kayong, Pastor, grabe naman yan. Ito nga lang availability ko eh. Hindi. In your home, sa inyong mga tahanan, pwede po kayo magbasa ng Bible. Kung hindi nyo na po nababasa, dahil medyo malabo na yung mga mata, sabihin nyo po sa apo nyo, sa kasama nyo sa bahay, mag-play ka nga dyan sa YouTube ng Bible. Meron po, type nyo lang, Book of Matthew. Magsasalita. Amen? Kasi kailangan, hindi every Sunday lang nakikinig. Amen? Dahil hindi ka lang Sunday, Kristiyano. Monday, Christian ka din. Tuesday ka rin Christian. Amen? Pero ang tanong, anong pinapakain mo sa iyong sarili? Nakikinig ka ba o hindi? Pangalawa, paano po nagpo-produce ng pagkasabik sa Diyos? Natututo po tayong magtiwala sa Diyos. Ano yung number 1? Natututo tayo makinig. Pangalawa, natututong magtiwala sa Diyos. Paano ba tayo talaga nagtitiwala sa Diyos? Makikita po natin ito sa buhay mismo ni Ananias na mayroon siyang pagtitiwala sa Diyos sa gitna po ng utos ng Panginoon sa kanya na napakahirap gawin kung ilalagay natin ang ating sarili sa buhay ni Ananias nung panahon na yon. Ano po ang sabi ng Luke chapter 9, verse 13 to 14? Ang sabi ni Ananias sa Panginoon, Panginoon, maraming tao ang nagsabi sa akin tungkol sa lalaking yun. Bakit? Si Paul gusto niyang puntahan ni Ananias. Sabi ni Ananias, Panginoon, masamang tao yun eh. Di naman mabuting tao yun. Ba't ko siya lalapitan? Tira niyo sabi, kung gaano kasama yung mga ginawa niya sa disciples mo sa Jerusalem. Bakit? Talagang masama po kung masama si Paul. In history, ang ginagawa niya po talaga na nakalagay dun sa history book ni Josephus ay si Paul po, pagdating sa mga babae nakasakay siya sa kabayo. Tas sa bunot niya yung buhok ng babae. Then, nung time po na yon, di ba, hindi naman talaga patag yung mga lupa. May mga matatalim na bato dyan. Tas yung paa, tumatama daw talaga dun. Kaya pagdating dun sa kulungan, hindi na makatayo yung mga babae. Yung mga lalaki talagang pinupugutan ng ulo, binabato hanggang sa mamatay. Yung bato po na yun, hindi ganyan lang kaliit na bato o bato ni Darna. Malalaki yung tipak ng bato yun para patayin ang isang tao. Ganun ho, kalupit si Paul. Pero, kayang baguhin ng Diyos kahit gaano pa kasama ang isang tao. Amen? Kaya, tinan niyo sabi ni Ananias, Lord, masamang tao yun papapuntahin mo ako doon. Kung nalaman niyo kaya ang isang tao ay isang pumapatay, magnanakaw, durugista, tas kinausap ka ng Panginoon, lapitan mo yun. Pwede kayang maisip mo na, iba na lang, Lord. Pero tignan nyo, dahil sa paglapit ni Ananias kay Paul, ano po ang nangyari? Grabe yung paglaganap ng Christianity sa mundo nung time na yun. Ginamit ng Panginoon, sino? Si Ananias. Ano si Ananias? Ordinaryong Kristiyano. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay devout, kung tayo ay sabik sa Panginoon, kahit ordinaryo kang Kristiyano, pwede kang gamitin ng Diyos. Amen? Next slide please. Ang sabi sa verse 14, tingnan niyo po, pumunta siya dito sa Damascus na may authority galing sa mga chief priests para arestuhin lahat ng sumasamba sa iyo.
So ibig sabihin, sa feeling ni Ananias, Lord, makukulong ako. Kung pupuntahan ko siya, kawawa ang buhay ko. Pero kahit sinabi po ang mga ito ni Ananias, siya po ay sumunod sa Diyos. Bakit? Marunong siya magtiwala sa Diyos. May mga times sa buhay din ni Ananias, marahil, na noon, meron siyang doubts. Kung may gagawin bang kakaiba si God, o ano man yon, negative things na pumapasok sa kanyang isipan. Pero nakaka-amaze, kasi itong taong ito, mas pinili niya na magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala sa sarili niyang kaisipan. Sa sarili niyang kaisipan, alam niya, negatibo. Pero sa Diyos, positibo pala. Meron tayo inaakala palang mga bagay na akala natin, mapapahamak tayo dyan. Pero baka kapag sinunod natin, mapapabuti pala tayo. Ilan na kaya yung mga nangyayari sa buhay natin noon na sinabi ng Panginoon na dapat gawin natin pero di natin ginawa? Dahil napangunahan tayo ng pagtitiwala natin sa ating sarili, sa ating sariling kaisipan, at hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Baka siguro, kung meron tayo mga nilapitang mga tao na katulad ni Paul nung unang panahon, na kung saan po pwede ngang masama talaga sila, hindi sila mabuting tao, o kaya parang feeling natin, sa impyerno na lang yan kasi masama naman ugali niya. Na sana, nagamit siguro sila, katulad ni Paul ngayon, kung sumunod lang tayo sa Diyos. Pwedeng merong opportunity na pala si God na binibigay sa atin na pangunahan tayo ng pagtitiwala hindi sa Diyos, kundi sa ating sarili. Si Ananias, kakitaan natin siya na nauna talaga yung pagtitiwala niya sa Diyos. Buwis buhay. Dahil bakit? Una, kilala niya si God. Nakikinig kasi siya sa Diyos. Pangalawa, marunong siya magtiwala sa kung anong sinabi ng Diyos. Sino sa inyo, yung mga nakukulitan minsan? Sinabi na nga ng isang tao na siya yung lapitan, pero parang minsan, nung lalapit ka na dun sa taong dapat lapitan, wala kang tiwala sa kanila. Parang ganito lang din yan. Sa asawa mo minsan, sa kaibigan mo, best friend mo, pwedeng alam na nila yung tungkol sa isang bagay, tas tinatanong pa rin natin maraming beses, sinusure natin talaga isang bagay, pwede talagang gusto natin siguraduhin, Si Ananias, sinisigurado niya lang din naman talaga. Pero may nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. Amen? It is a reminder sa atin, mga kapatid, na sometimes, next slide, ang instruction ng Panginoon hindi nagme-make sense. Walang logic. Hindi komportable. Risky. Tsaka nakakatakot. Pero sabay-sabay natin basahin yung malalaking letra. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Pero ang pananabik ay lumalago kapag laging nagtitiwala sa Diyos. Ako po, lagi ko naririnig kina Bishop pag siya ay nangangaral, yung mga panahon na pupunta siya ng church, walang pamasahe, pupunta siya ng church, bumabaha, pupunta siya ng church, walang pera. Pero hanggang ngayon, naglilingkod pa rin siya sa Diyos. Marahil, sa mga pagkakataong yun sa kanyang buhay, na marami pong mga ganun, na parang imposible, walang mangyayari, pero sumusunod pa rin siya sa Diyos na kung saan, pumunta ka sa gawain, mag-serve ka sa akin. Kahit wala siyang pera, walang mga kung ano-ano man na kailangan, nandito pa rin sa gawain ng Panginoon at nananatili sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po yun yung isang beses lang. May mga pagkakataon sa buhay natin na ina-encourage tayo ng Panginoon sa isang bagay
na patuloy na magtiwala sa Kanya. Ako naniniwala, kung tayo lahat ay susunod sa Panginoon, lahat tayo talaga magtitiwala sa Kanya, wala ni isa man sa atin, no? Titiwalag sa paglilingkod sa Diyos. Kaya tignan niyo po sa buhay po ni Bishop, napakarami niya na pong bagay na naranasan. Inatake siya noon, high blood, natake siya noon, yung ulo niya hindi niya na magalaw. Meron din siyang kidney stones noon. Talagang may time na magpipreach siya, uupo siya, si Rev po yung magpipreach. Pero nakita ko na, nandito pa rin siya, naglilingkod sa Panginoon. Yung iba pwedeng sumuko na. O kaya sabihin niya, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, 45 years na yung church, ganyan-ganyan. Pero may nangyayari ba, Lord? Pwedeng ganun eh. Pero nagpapatuloy pa rin. Dahil bakit? Merong pagtitiwala sa Diyos. Nawa ganun din tayo sa ating mga buhay. Tuloy na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Next slide please. Ang road po, para tayo ay mas magutom, mas mauhaw sa Panginoon, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kailangan, meron kang mas malalim din na pagtitiwala sa Diyos. The road to deeper hunger always passes through deeper trust. Kung gusto mo ng mas masabik ka, kailangan mas magtiwala ka. Amen? Mas magtiwala ka. Alam niyo po, sabi nila, ang mga extreme daw na mga ginagawa ng mga tao, tulad ng skydiving, tulad ng mga bungee jumping, sabi ng mga, yun na yung hobbies nila. Sabi nila, nakakatakot daw sa umpisa. Kasi bakit? Pwede kang malaglag, mahulog, hindi lumabas yung parachute. Pero sa nabasa ko po, sabi nila, sa unang jump mo, mahirap. Pero nung nalaman mo naman na, ay, okay naman nung tumalon ako eh. Kahit may possibility na pwede daw mag-fail yung isang bagay, pero dahil sa pinagkatiwalaan mo rin kung ano yung nakakapit sa'yo, yung experience na naranasan mo, magiging okay na lang daw sa'yo. Kaya for some people, mga milyonaryo, mga billionaires, yung iba, yun yung hobbies daw nila. They have that deeper trust dun sa kung anong nakalagay sa kanila na mga materials pag sila ay tumalo ng plane or ng mataas na lugar. Tapos mas nauhaw sila, mas nagustuhan nila kasi alam naman nila, hawak-hawak sila. Kahit anong mangyari. Nawa, ganun din yung ma-feel natin sa Diyos. Pwedeng pinapa-jump ka ni God. Ibig sabihin, may leap ka ng faith na gagawin. Pwede magtatayo ka ng bagong business, iiwan mo yung trabaho mo, pwedeng lilipat ka ng bahay, may bibilin ka, o kaya kailangan meron ka talagang leap ng faith. Katulad ng papag-aralin mo yung anak mo sa isang school na medyo mamahalin, pwede may ganun o kaya ikaw rin, lilipat ka na ng trabaho, mag-change career ka, pwedeng may ganun na pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero hindi mo mafe-feel na gagawa ka ulit na maglilip ka ng faith kung hindi mo na-feel na hawak ka naman ng Panginoon kahit anong mangyari. Nawa, sa pagsunod natin sa Diyos, ma-feel natin na hawak pa rin tayo ng Panginoon, si God pa rin yung may control sa lahat. Amen? Pag tumalong ka, hawak ka ng Diyos. Hindi ko po sinasabing tatalong kayo na dyan sa balcony Kundi, ibig sabihin po ninyo, figurative speech na lumakad ka sa pananampalataya. Amen?
Last but not the least, pangatlong habit po ay nagpo-produce ng pagsunod sa Diyos. Ang sabi po, verse 17 ng Acts chapter 9, so pumunta si Ananias sa bahay kung saan nag-i-stay si Saul. Saul po, yung pangalan ni Paul dati. Ang sabi, pinatong ni Ananias ang mga kamay niya kay Saul at sinabi, sabay-sabay po natin basahin, kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo nung papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makakita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. At simula po nito, nagpabaptize na si Apostle Paul sa tubig at sumunod sa Diyos. Alam ni Ananias na hindi po basta-basta mababago ang isipan ng isang tao. Ganon din po kami mga preacher. Hindi po namin inaasahan na sa isang preaching mababago ng isipan nyo kung kami lang. Kasi ang Diyos lang ang may kakayahang magbago ng isipan. Amen? Kaya kapag sinasabi namin dito, umating kayo ng prayer meeting, di po namin inaasahan na bigla kayong aatin. Kasi bakit? Kung hindi babaguhin ng Diyos ang isipan ninyo, walang mangyayari. Amen? Kaya po kami nagpapadalo sa inyo, prayer meeting natin, midweek services, kasi nga kailangan mauhaw ka ng mauhaw. Kailangan lagi mong kainin yung salita ng Diyos. Kailangan lagi mong kapanabikan. Paano yun? Kung dadalo ka, pipilitin mo rin ang isang bagay. Kahit mahirap. Si Ananias, kahit mahirap, sumunod siya. Hindi niya mapapabago yung isipan ni Pablo. Pinanalangin niya si Paul. Nawala yung mga pagkabulag ni Paul sa mga mata niya, yung scales. Nakakita ulit si Paul. Ano ang nangyari? Pwede po si Ananias nung time na yun, hindi man naisulat, pero Jay's version to, kinakabahan siya. Kasi bakit? Hindi niya alam eh. Pag nakakita na si Paul, pwedeng gantihan siya. Dahil alam niya yung background ni Paul. Imagine ninyo, yun na yung paikot-ikot na routine ni Paul sa kanyang buhay, natural na sa kanya yun. Mahirap nang mabago. Amen? Pero walang imposible sa Diyos. Ang iniisip nating mahirap mabago, pwede palang mabago. Kaya, ito ngayon nangyari kay Ananias, mga kapatid. Ang pagsunod niya sa Diyos, next slide, it positioned him for one of the greatest pivotal moments in church history. Si Ananias yung ginamit ng Panginoon kay Pablo para si Pablo naman ay magamit sa maraming mga bansa. Alam niyo po, may tinatala na 13 to 14 books sa New Testament na naisulat ni Apostol Pablo. Ang daming churches na naitayo ni Paul. Ang daming mga Christians o na-convert sa Christianity through Apostle Paul. Dahil bakit? May Ananias kasi na sumunod sa Diyos. Amen? Na hindi naman nag-aangad si God na maging katulad ka ni Pedro, na magamit ka 3,000 sa isang preaching. Pwedeng yung calling mo katulad ka ni Ananias. Amen? Kahit isang tao lang, pero isang tao na mapapanalunan mo sa Panginoon, magdadala ng milyon-milyon. Amen? Pero may katangian si Ananias na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Ano nga po yun? Yung tema natin, sabik sa Diyos. Pwede bang sumigaw tayo ng sabik? 1, 2, 3, go! Sabik sa Diyos. Amen. Kaya,
hindi po lumalalim yung relasyon sa Diyos sa dami ng sermon na napapakinggan. Pwedeng present ka nga 52 weeks sa loob ng isang taon. Pwedeng ngayon, naka 26 ka na, June na eh. Naka 26 weeks ka, present lagi. Walang mintis every Sunday. Pero ang tanong, ilang kaya sa 26 weeks na yun, yung sinabuhay mo na preaching? Daming mga preaching ni Bishop simula January. Ilan na kaya doon yung naisabuhay mo na? O wala pa? Kasi po, eto wala pong magagawa yung matagal ka nang nag-church eh. Amen? Pwede may ilan sa atin magsasabi, o pag tinanong, matagal ka na ba dito? Opo, ilang taon na? 20 years na, 30 years na iba, no? Pwedeng 5 years, pero wala yan dun sa taon. Amen? Nasaan yan? Sa pagsasabuhay ng mga napapakinggan natin. Kaya po pwede po na ang isang tao, ilang buwan pa lang naglilingkod sa Diyos, malago siya sa kanyang spiritual na buhay. Bakit? Marami kasi siyang napapakinggan na isinasabuhay. Tanong mo nga katabi mo, sinasabuhay mo ba? Ano kaya sabi? Ano sabi nila? Sabi ng iba, ngayon pa lang, Pastor. Now, alam niyo po, yung agwat ni Simeon sa Luke chapter 2, tsaka sa Acts chapter 9, mga ilang dekada din po yun. 3 dekada, 4 na dekada, yung agwat. Pero parehas po sila na ginamitan ng salita na devout or eulabis. Next slide. Ibig sabihin pala, yung devout tsaka eulabis, sila yung mga tao na talagang pagdating sa Diyos, seryoso sila. Hindi ito biro. Amen? Hindi ito yung laro-laro lang. Pag meron ka relasyon sa Diyos, hindi bola-bola. Kung kailan lang matripan, dun lang. Hindi po ganun. Pag meron ka palang relasyon sa Diyos, ibig sabihin nun, seryoso ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Na talagang hinahanap mo siya sa buhay mo araw-araw. Na siya yung makakapagpapuno sa nafe-feel mo na emptiness sa iyong buhay. Kung nakaka-feel ka ng dryness, siya yun. Yung makakapagbigay ng tubig sa iyong buhay. Yung eulabis pala, ito pala yung mga taong gustong malapit sila sa Panginoon. Mga kapatid, kung tayo ay isang Kristiyano, na Kristiyano lang po sa ating tawag, tapos wala naman sa gawa, baliwala yung pagka-Kristiyano natin. Nakikita yung pagka-Kristiyano po natin sa mga bagay na ginagawa natin. Amen? Hindi po pwedeng tawagin kang Christian ka, tapos hindi naman nakikita sa iyong buhay. Kung Christian ka talaga, ikaw ay sumusunod. Kaya ang sabi sa James chapter 4 verse 8, dito na po ako magko-close. Ang sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. Hugasan nyo ang mga kamay nyo sa mga maruming ginagawa nyo. Kayong mga makasalanan, linisin nyo ang mga puso nyo. Kayong mga pabago-bago ang
isip. Pwedeng ganun tayo sa harapan ng Diyos. Baka dumalo ka, pabago-bago isip mo. Susunod ako sa Kanya ngayon. Sa next, hindi. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po pwedeng ganun. Ano po yung sabi? Tinan yung sabi, ano daw yung makasalanan? Yun yung mga taong pabago-bago ang isip. Sinasabi nila, susunod sila kay God ngayon, next week hindi. Susunod kay God ng Sunday, Monday, balik ulit sa dati. Hindi po ganun ang totoong Christian. Ang totoong Christian, talagang tuloy-tuloy na lumalapit sa Diyos. Amen? At siya yung kapanabikan natin sa umagang ito. Nawa, kung paano natin nakanta yung Holy, Holy, na kung saan na-feel mo yung pagkasabik sa presensya ng Diyos. Nawa, pag-uwi rin ng bawat isa sa atin, ganun din yung maramdaman natin sa ating mga buhay. Amen? Ating ilagay ating mga kamay sa tapat ng ating mga puso. Tayo manalangin sa Diyos. Tayo po ay pumikit. Naanyayahan ko po kayong manalangin sa mga oras na ito. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, nihingi ko po ng tawad ang hindi ko pagsunod sa mga utos mo. Tulungan niyo po ako mula sa araw na ito. Mabago ang aking buhay. Matuto ako na makinig sa iyo, magtiwala at sumunod. In Jesus' name. Amen and amen. Ating basahin ang ating closing message at tayo po ay tumayo ngayong gabing ito. Come on, may malakas na tinig, merong passion, merong gigil, amen? Come on, 1, 2, 3, go. Huwag nating hayaang lumamig ang ating puso. Kailangang manatili tayong sabik. Amen. Kailangan manatili tayong sabik. And kailangan natin po ang tulong ng bawat isa sa atin. That is why, bago tayo mag-close sa ating preaching, pwede bang panalangin natin, mga katabi natin, sa mga oras na ito. Panalangin mo na, nawa, maging sabik siya sa Diyos. Kapanabikan niya yung presensya ng Diyos. Mauhaw siya sa Panginoon. Umatin siya ng mga gawain natin. Magbasa siya ng Bible. Manalangin. Makinig sa pangungusap ng Diyos. Come on. Pwede bang panalangin natin ang ating mga katabi sa mga oras na ito? Kahit hindi natin sila gaano kilala, atin silang ipanalangin sa Panginoon. Amen. And this morning, ating i-welcome po yung ating mga VIPs, second timers, third timers, fourth timers. Pwede po kayo